Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan, ito pong walang katapusang peace rally. From the prayer rally to the peace rally, no? Nitong mga Dutertes at ng kanilang mga bulag na followers, no? Ito po, nakakita po tayo nito courtesy of ating pinapalo, no, mamagaling na vlogger influencer si Sir Benji Contreras. Nandiyan po sa kanyang official Facebook page. Hindi ko po malaman mga kababayan bakit patuloy pa itong mga ito na walang katapusan sa ginagawa nila. Na para bang they don't have something important and they have a lot of time in their hands to do this sinasabing rally. Wala bang mga trabaho ang mga ito? Tingnan nyo, Lunes pa yan. Lunes nga ba o Linggo? Linggo? Correct. Tama ba? Sabado. O si Sabado. So therefore, walang mga trabaho. Okay, weekend. Pero, saan namang gaganapin yan? O, saan ba yan? Tacloban City. So therefore, sa lugar nila, Representative Romualdez. Kaso naman mga kababayan, hindi mo pwedeng pigilan yan. Kasi pag pinigilan mo yan, titirahin ka dyan ng suppression of rights. Nagiging diktador. Diba? Takot kayo malaman ng katotohanan. Diba? O, dyan pa lang. Dito pa lang. Ano na ang mali dito? Dyan sa kanilang yung banner nilang mga kupal na ito. No? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At salamat kay Miss Beth M. Siya po ay nagpa-super thanks. Maraming salamat po Miss Beth M. No? Napaka-supportive po ninyo at ang inyong grupong Friends for PBBM. Na balita ko po lahat po ng mga PBBM supporters, no, ng mga vloggers and influencers ay inyong tinutulungan. Mabuhay po kayo at pagpalain po kayo ng may kapal, kayo at ang inyong mga grupo. May the Lord, si Lord na po ang bahalang magbalik ng inyong tulong and your kindness. At ganoon din po sa ating mga katuwang dyan sa ating video premiere, kung meron man, sa ating chat box at comment section. Hindi ko na po kayo iisa-isahin kasi nabanggit ko na po kayo lahat doon sa ating 9 p.m. or 12 p.m. Philippine time na video. Para hindi na po humaba. Alam nyo naman kung sino kayo. Love kayo ni Talkies. Okay? So dyan, sa palagay nyo, ano ang mali dyan? May dalawa akong bagay na nakikita dito eh. Unang-una, sabi nila, transparency, accountability, peace and security. Do you think this government is not transparent? Meron bang tinatago sa inyo? Transparency. Diba? Kailangan malaman ng taong bayan ang mga desisyon at galaw, kung hindi man ito, it doesn't matter to the national security itself, ibibigay. Tulad ng sa West Philippine Sea. Kung ano man nangyayari dyan sa West Philippine Sea, no? Pinapalabas ng gobyerno, yung pangbubuli ng mga Chekwa, yung ginawa ng atin ito. Di ba? Kung anong action yan, yung action na ginawa kay Vice Admiral Carlos, nirelieve siya. Di ba? That's transparency. Ano problema ninyo? Di ba? Accountability. What's to account for? May nangyari na bang di maganda? Naintindihan nyo ba yung sinasabi nyong accountability? For what? Ano, gusto nyong magpa-drug test ang Pangulo? Wala nga kayong mapatunayan. Yung PIDEA leak ng tuta nyong si Darak, wala nga mapatunayan. That PIDEA leak hearing, the motu proprio hearing, keeps kung saan-saan lang napunta, nagsanga-sanga. Diba? Sirang-sira nga ang credibility ni Bato. Dahil at the first place, tanga siya. Nagpapaniwala siya sa professional lawyer na i-hearing niya yung walang kakwenta-kwentang dokumento. Diba? Yun ang dinakikita ni Bato. Asan ang accountability ni Bato doon? Nasaan? Tapos kayo, be accountable ang presidente for what?
Doon lang sa leak, PIDEA leak na hindi naman natuloy. Gusto nyo patunayan ng presidente na hindi siya adik? Mga gonggong pala kayo eh. Ano ang sinasabi ng ilan? The burden of proof lies with the accuser. Ay nasaan yung proof na nag-adik ang Pangulo? Na nag-snort ng shabu-shabu ang Pangulo? Di ba? Wala. So nasaan ang accountability niya? The accountability of the president is for the people to do its mandate. Pinapakita naman, di nyo kasi nakikita yung ginagawa ng Pangulo eh. Diba? Unang-una, masaya ang mga magsasaka na nag-antay ng kanilang mga lupang sakahin na mapasa kanila, mabigyan ng titulo ng lupa. Ilang libo ang nabigyan, nabiyayaan itong linggong lang ito ng mga titulo ng kanilang lupa. Tuwang-tuwa sila. Diba? Nandiyan po yan. Ayaw nyong basahin eh. Nire-report yan ng RTBM, ng PCO, official Facebook pages. Nire-repost ng mga PBBM supporter sa kanilang mga social media account. Pero itong mga unggoy ng mga kasama ni Duterte, kayong mga maisog-isog pa kayo, matatapang ba kayo? Kung matapang naman pala kayo, ba't hindi kayo magsundalo at pulis? Pasukin nyo ang law enforcement and military. Matatapang pala kayo eh. Sumama kayo sa pagsugpo sa insurgency at katiwalian at para maging maayos ang ating bansa. Yan ang katapangan. Hindi yung katapangan ninyo mapagpakalat ng fake news. Tama, mali. Sige nga, magbigay kayo ng instance na hindi naging transparent ang Pangulo, hindi siya naging accountable. Anong kamalian na ang malaking nagawa ng Administrasyong Marcos na ito? Mali ba na makipagtulungan ang House of Representatives sa agenda ng Pangulo? Mali ba na magbigay ng tulong sa mga kababayan natin? Di ba ginawa nyo rin yan? Nag-ayu-ayuda rin kayo tapos nagre-reklamo na kayo na puro ayuda lang ang alang gawin ng Pangulo? Kung walang gagawin ganun ng Pangulo, ano mangyayari? Babatikos pa rin kayo. Ito lang yan eh. Kayo ang mga tangay. May gawin ang Pangulo, ngak-ngak, iyak, ngaw-ngaw. Walang gawin ng Pangulo, the same. So saan kayo lulugar? Mga half glass empty, half glass full kayo. Di ba? Kayo yung hindi ma-please. Kasi bakit? Mga entitled biats kayo eh. Mga brat kayo eh. Parang si Tamilmil lang yan. Brat na brat. Di ba? Feeling ninyo, si Digong ang napakagaling. Di ba? Ano nagawa ni Digong? Tignan nyo economic advisor niya. Isa palang drug lords. So therefore, saan galing yung inaayuda ni Digong? Nakinabang ba si Digong doon sa kanyang economic advisor na si Michael Yang? Nasaan yung 42 billion? Yung transfer ng DOH sa Parmali, sa DBM. Di ba? Nasaan yung 51 billion nung nanghihingi ng imbestigahan ng EJK ng 25 years? Tahimik kayo. Kasi sabi nyo, silence is golden. Manahimik na lang para walang issue. Pero we will never forget. It will still linger into our minds na kayo, akala nyo magagaling kayo, na wala kayong baho, pero yan nakalkal na lahat. Yung katapangan nitong mag-jetski sa West Philippine Sea, alam nyo ba, umiiyak yung mga taga-Masinloc ngayon? Ayan din yung panaghoy ng mga kababayan kong Sambalenyo dyan sa Sambales area na mangingisda. Nung panahon ni Digong na siya ay kumakandidato, tinanong siya ng kababayan kong Sambalenyo, Sir, ano po ang magagawa ninyong tulong sa amin dyan po sa Scarborough Shoal? Kami po ay pinapalayas ng mga inchik. Ano ang sabi ni Duterte? Punta ako doon at mag-jetski ako. Yun ang sabi niya. Meron pong video dyan. Pero ano nangyari? Yung pala, kasinungalingan. Sinabi niya pang mga siraulo kayo, stupido kayong mga Pilipino na naniwala sa sinabi niyang mag-jetski siya. Siraulo pala tayo, stupido. Naniwala tayo sa ating leader na tayo ay ginago. Pero kayo, hell and almighty. Hindi kayo magising sa katotohanan na itong si Digong ay isa ring professional liar. O ngayon, umiiyak po yung mga kababayan kong taga-Masinloc. Napanood ko po. Doon po sa
pasensya na, mababanggit natin yung channel na ito. Si Biyahe ni Koy, pumunta sila doon. In-interview si Mayora ng Masinloc. Tama ba? Mayora ba yun, Koy? Si Mayora, nahiya naman akong isama dito yung video ni Koy kasi wala po akong permiso. Baka i-copyright ako ni Biyahe ni Koy kasi hindi niya ako kilala. Napanood ko, yung isa doon, ewan ko kung siya yung organizer, sinabi niya, yung mga kababayan kong taga Masinloc, Sambales, na mangingisda, natatakot po sila sa buhay nila kasi sabi ng Coast Guard, huhulihin sila pag lumagpas sila doon sa dash line. Wala silang mga kagamitan, yung mga bangka nila hindi sophisticado. Kawawa po eh. Kung mapapanood nyo yung hearing ng lower house doon sa bayan na Masinloc, saludo po, Mayor, si Mayor dyan ng Masinloc, dapat ka nang maningil kay Presidente. Singilin mo si Presidente. Magtalaga siya dyan ng 2 Coast Guard at BIPAR. Samahan nila yung ating kababayang mangingisda sa Masinloc. Kasi itong gago na ito, walang ginawa sa bayan natin. Iniwan tayo. Pinabayaan niya yung amo niyang mga Chekwan na maghari-harian dyan sa West Philippine Sea. Tapos maggaganto kayo, gusto niyong bumalik bilang leader ng bansa, yung anak mo? Ano ang sabi niya? Nitong si Duterte, itong matanda na ito, doon sa interview niya sa Global Times, kung makabalik siya bilang presidente, i-reverse niya lahat yung desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Baka bawiin pa yung mga titulo ng mga lupang binigay sa mga magsasaka. Bawiin pa yung mga makinaryang ibinigay sa mga magsasaka. Pababayarin ulit ang mga magsasaka para sa patubig. I-reverse lahat eh. Diba? Tapos ang West Philippine Sea, sabi niya, tubig lang yan. Igago pala siya eh. Umiinom ba siya ng tubig? Hindi niya alam. Tama yung idiom na water is life. Diba? Ang tubig ay buhay. Bakit? Yung mga mangingisda. Saan ang buhay nila? Diba? Sa ilalim ng tubig. Diba? Yung mga naguhukay ng mga minerals, yung gas and oil, saan kinukuha? Sa ilalim ng tubig. So therefore, may buhay sa tubig. Pag hindi ka uminom ng tubig, anong nangyari sa'yo? Anong tawag dun? Yung hindi ka makaihi? Ganun. Di ba? Mamaya makakatiter pa yung titi mo eh. O yung pukingking mo dahil kulang ka sa tubig eh. Di ba? Oh, sakit kaya nun. Di ba, Elora? Oh, tapos sisigaw kayo ng transparency, accountability dahil ayaw nyo sa gobyernong Marcos. Peace and security. Paano magkakaroon ng peace and security if you are keep doing this? Paano magkakaroon ng peace and security if you, the DD shit, keep on spewing fake news and information? How can we have peace and security if you guys are spewing disinformation? Paano magkakaroon ng peace and security if you are spewing malinformation? Yung malinformation is malicious information. Imbis na makipagtulungan kayo, hindi. Sino ang gumagawa niyan? Sino ang backer ninyo? Si Digong? So therefore, ginagastusan kayo ni Digong? Saan galing ang budget niyan? So ibig sabihin, kumikita pa si Digong ng milyon-milyon? Ha? Ito pa yung isa po ko nakitang mali dyan. Peace daw, peace. Tangina nyo, peace da lang ang alam nyo. Hayop. Walang peace. Kasi kayo, walang peace sa puso ninyo. Paano tayo magkakaroon ng peace if you are the one instigating this kind of actions? Diyan pa lang siya yung tablado nyo, sasabihin yung bangag ang Pangulo, sasabihin ninyong mag-resign na ang Pangulo, sasabihin nyong pinunta tayo sa gera. Nasaan ang gera? Uulitin ko. Ano ang sabi ni Xi Jinping diyan sa conference sa San Francisco when they met here way back, I think, February, March, ganon? Sinabi niya, we don't want a hot or cold war with anyone. We will not start any conflict with anyone. So, nasaan ang gera? So, ibig sabihin, Pilipinas ang magsisimula ng gera sa China? No way! Di sana kung ginawa na ng Pilipinas yan, nung winater cannon tayo, nung hinarangan ng Scarborough Shoal, nagpaulan na dyan ng inimbok na ang MDT. Nagpaulan na ng bala? Hindi. Di ba? Patuloy tayong yumuyuko. Patuloy tayong nagpapahambol. 'Di ba? As much possible, iniiwasan natin 'yan. Hindi tayo ang nagpro-provoke. Tapos, defend the flag kayo. Ito pala yung pangatlo. Defend the flag.
Oh, what's going on with our plug? What do you mean depend the plug? Is the plug in inaagaw, inaatake? Sino? Kasi itong si Duterte, hindi niya naitayo yung plug ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea nung sabi niyang mag-jet ski siya. Tapos ngayon sabi niyo depend the plug? Bakit inagaw ba ni Duterte? Bakit kinuha ba ni Bongbong at nilagay sa West Philippine Sea? Come on. Diba, mga kababayan? So, nasaan ang rationality ninyo? Nasaan ang right mind ninyo? Okay, punta tayo sa next. Ito lahat po ito galing kay Sir Benji. Sir Benji, salamat po at naipopost nyo itong mga ganito. Hindi na ako maghahanap pa kasi at least si Sir Benji na kokolate niya na. Pasensya na po Sir Benji, pagdadasal ko na lang po kayo. No? Sabi ng Inquirer, magkakaroon ng signal number 1 dun sa mismong lugar na pagkagaganapan nila ng kanilang mga mautog rally. Ha? Hindi ko po mabanggit ng mausig Mausig ba o maisog? Maisog. Sabi nila matapang daw. Kung matapang naman pala kayo, sabi ko tulad kanina, magpulis kayo o pumasok kayo ng armed forces. Tumulong kayo sa kapayapaan ng ating bansa, hindi sa panggugulo. Gago, di ba? O ayan magkakaroon daw ng ulan. Ngayon, pag natuloy po yung ulan na yan, ito ang hamon natin sa inyo. Pag natuloy ang ulan na yan, huwag nyong i-postpone o i-cancel ang inyong mausig rally ha. Since mausig na, ano ba talaga? Putragis na ito, mausig, maisog. Tanga. Maisog, di ba? Sabi nyo matapang kayo, ulitin ko. Kung matapang kayo, suungin nyo yung ulan. Oo, suungin ninyo. Huwag nyong papayungan si Duterte. Pakita niya matapang si Duterte, maski na umuulan, nagsasalita siya. Walang magpapayong, walang magkakapote, walang sisilong. Pakita nyo. Para naman bumilib kami sa inyo. Walang magtatago. Walang sisilong. Yung kung stage yan, lumabas kayo, punta kayo sa lupa para magkaalaman. Yung talagang maisog kayo. Harapin nyo yung bagyo. Tapos pag nagkasakit kayo, huwag kayong pupunta sa ospital. Matapang kayo You can beat that one. Walang iinom ng gamot. Kasi matapang kayo, malakas kayo. Ipakita nyo na pwede kayong maging leader ng bansa by not going to the hospital. Pag nagkasakit, huwag kayong iinom ng gamot. Kaya nyo yan. Kasi maisog kayo Di ba? Maisog, matapang, malakas. O paano naman kayo titingala yung leader kung konting ganun lang? Ay, ang sakit. Sakit. Punta ako hospital, ganun. Umambon lang, sumilong na kayo. O wala. Mga duwag kayo, tubig lang yan. Di ba? Tubig lang yan. Di ba Duterte? Tubig lang yan. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ano pa? Yung mga vloggers, influencer nilang bugok, nung isang araw ko pa napapanood na merong mga didishit vloggers na sinasabing wala daw flight papuntang Davao to Tacloban o whatever kung saan man sila magagaling papuntang Tacloban. Sinabi nila, binili na daw lahat ni Lam. Saka bakit daw ang mahal-mahal? 20,000 pesos. Pero magtuloy pa rin sila. Di ba? Unahin natin yung wala daw flight. Ayan, tignan nyo, yung pinost ni Sir Benji. May advisory ang kaap sa airport na yon. Merong ginagawang improvement sa airport. At the same time, siguro kaya mahal, bakit umabot ng 20 mil o whatever? Ilang beses ba sa isang araw merong flight papuntang Tacloban at kung saan kayo manggagaling? Tama, mali. Now, kung sakaling naging matagumpay kayong nakapag-book kayo ng flight papuntang Tacloban and how much it costs? Kung 20,000, 10,000, 5,000. Kung sabihin nyo na mababa ng 5,000, nakagastos kayo ng 5,000 or 20,000 or 10,000 or whatever have you thousands of pesos to go to that maisog peace rally of yours sa Tacloban.
Katapos yan, magrereklamo kayo sa taas ng presyo ng bilihin. Magrereklamo kayo sa taas ng presyo ng bigas na hindi pa rin bumababa ng 20 tulad ng sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Magtataka kayo, magrereklamo kayo bakit ang mahal ng ganitong gulay, ng ganitong produkto. Pero may pambili kayo ng ticket sa eroplano papuntang Tacloban para ano lang, madinig ang pagbumura ni Duterte. So anong karapatan ninyo ngayon magreklamo sa taas ng presyo ng bilihin? You wasted thousands of pesos just to hear and to attend that Mura rally. Mura lang naman yan eh. Saka yung pangbabatikos rally. Hindi po peace rally yan. There's no such peace, no? Kung wala namang katahimikan. There's no such peace kung yung ibang grupo ay hindi marunong kumilala ng kapayapaan. Wala. Wala yan. O ngayon, gumamit pa kayo ng word na peace, kundi sa salita lang. Pero walang peace sa puso ninyo. Eto kami meron, no? Peace. BBM. Diba? So, ano pinoproblema ninyo? So, wag kayong magre-reklamo. Ha? Na mataas ang ganito, hindi magawa ni Pangulong Bongbong yung pinangako daw niya na 20 pesos na kilo ng bigas. E putik, nakakabili kayo ng plane ticket na worth thousands of pesos, ilang kilo o ilang sakong bigas na yan, papunta ng Tacloban para lang makapakinig, makapanood ng pagmumura ng mga gunggong. Yung pagsasabing nandaya si Pangulong Bongbong Marcos, yung isa nandaya, yung isa naman sinasabi niya, hindi nandyan ako, gising ako dyan. Diba? Sila nagkokontrahan. Paano nyo paniniwalaan? Bangag ang Pangulo, paano nyo paniniwalaan? Walang ebidensya. Yung pulburon video, wala pa rin. Hindi nga nila mapatunayan yung PDEA leak eh. Diba? So nasaan kayo? Nasaan ang kredibilidad ninyong gumawa ng ganito? Nasaan ang karapatan ninyong magreklamo sa presyo ng mga bilihin kung kayo ay gumagastos ng libo-libo pa ng ticket papuntang Tacloban? Nasaan? Diba? O ayun, may nag-doorbell. May package. Diba? Nasaan? Ang kakapal ng mukha ninyo. Gusto nyo lang mapababa ang Pangulo para maiupo si Sara. Kung magtagumpay kayo, iuupo nyo si Itok-Itok. Tiyak yan, gagalaw ang mga dilawan at pinks. Because of their hatreds to the Dutertes. Mas gugustuhin pa nila na isang Marcos ang nakaupo kaysa sa isang sinungaling na Duterte. Kaysa sa isang walang komentong Duterte. Diba? Mga gunggong pala tong mga to eh. Hindi kayo maisog. No? Ang sa inyo antonyms, mga duwag. No? Feeling ninyo, si Duterte lang ang magaling? Bakit? Nakikinabang din ba kayo sa kwarta ng China? Tatanong lang. Oh. Kayo po, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? No? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.